Paano kung ang pinakamasamang bagay na nangyari sa anak mo ay mangyari sa mismong bahay ninyo? Paano kung ang mga demonyong nangahasang gumahasa sa anak mo ay walang kamalay-malay na pinatuloy mo pa sa sarili mong tahanan? Welcome back sa Movie Kado. Watch less, know more. Ito ang kwento ng The Last House on the Left, 2009, directed by Dennis Iliadis. Isang brutal, matapang at nakakakilabot na revenge thriller. Tara buong buo at detalyado nating ikwento ito mula simula hanggang dulo. Sa gitna ng kagubatan, dumaan ang kotse ng pulis para ilipat ang presong si Krug, isang notorious killer, sa mas mahigpit na kulungan. Gusto daw niyang umihi pero walang tiwala sa kanya ang pulis. Hindi sila hihinto hanggang sa makarating sa pihitan. Yun nga lang, nasaktuhan sila ng tren. Habang nagkikwentuhan, boom! Natambangan sila ng mga nakamaskarang kriminal. Buhay pa ang driver, kaya binaril ito ng girlfriend ni Krug na si Sadie at ang kapatid naman ni Krug na si Francis. Nang makawala si Krug, sinakal niya ng sit-up belt ang pulis hanggang sa mamatay. Samantala, isang dalagitang competitive swimmer na si Mary ay sinundo ng nanay niyang si Emma dahil magbabakasyon daw muna sila. Ang papa niya ay isang magaling na doktor. Sama-sama silang bumiyahe papunta sa liblib nilang guest house sa tabi ng lawa, malayo sa lungsod, tahimik at payapa. Pagdating ni Mary, nagpaalam siyang aalis para bisitahin ang kababata niyang si Paige na nagtatrabaho bilang cashier sa malapit na grocery. Matagal-tagal na ring hindi sila nagkikita, kaya masayang-masaya ang dalawa. Bumili ang mahiyaing binatang si Justin at bibili din daw siya ng sigarilyo. Menor de edad pa siya kaya tumanggi si Paige. Kaya inalok na lang sila ni Justin na pumunta sa motel room niya at pahihit-hitin daw sila ng magandang klaseng chonky. Basta pagbilhan siya ng yosi. Adik-adik si Paige kaya pumayag din siya. Sinama niya rin si Mary at sasakyan niya pa nga ang ginamit nila. Tumawag si Mary sa nanay niya para sabihin kay Paige muna daw siya matutulog ngayong gabi. Tutol man si Emma kasi 17 anyos pa lang si Mary, pero naputol ang usapan nila dahil nagchatchapi na ang signal. May malakas pa namang bagyong darating. Kalaunan, natuklasan nila Paige na hindi pala nag-iisa si Justin sa motel. Dumating bigla ang tatay niyang si Krug, si Francis at Sadie, ang criminal trio na kasalukuyang tinutugis ngayon ng mga pulis. Nasa dyaryo pa ang pagmumukha nila. Magiging hideout pala nila ang kwarto ni Justin na hindi nila inaasahang darating pala. Kaya nagalit si Krug nang makitang may mga kasama pa siyang dalagita. Hindi na nila ito pwedeng palampasin dahil nakita na ng mga dalagita ang pagmumukha nila. At kapag kumanta sila sa mga pulis, todas na. Kaya hindi na nila pwedeng basta-bastang palabasin ng buhay ang dalawa. Binhalot ng takot ang mga dalagita at nagmamakaawa silang huwag na silang sasaktan at nangakong hindi magsasalita sa mga pulis. Siyempre hindi magtitiwala sa kanila si Krug at ayaw nitong sumugal. Kinabahan at sinubukan ni Paige na kumawala. Pumasok sa CR at sumigaw sa malapit na pulis pero naabutan siya ni Francis at inumpog sa lababo. Binantayan nila ang mga babae. Tinalian at ginamit pa ang sasakyan ni Mary para makatakas sila sa bayan. Sa loob ng kotse, sinimulan ni Francis na molestyahin si Paige. Wala silang magawa. Mga walang awang kriminal ang dumakip sa kanila. Habang nagmamaneho, nadaan sila sa crossing at hindi alam kung saan ang tamang daan. Nakakita ng pagkakataon si Mary at sadya niyang tinuro sila sa mali na dadaan papunta sa guest house ng kanyang pamilya. Nang malapit na, biglang lumundag si Mary palabas. Nagkagulo sa loob. Nawalan ng kontrol si Krug sa manibela. Bumangga ang kotse sa puno sa gitna ng kagubatan. Sugatan ang lahat at nabali pa ang ilong ni Francis kaya pinarusahan nila si Mary. Hinila din nila si Paige palabas at pinagpapalo ng saktan ni Sadie si Mary. Kumuha si Paige ng sanga at pinukol kay Sadie para makatakas sila. Hinabol ng dalawa si Paige sa gitna ng kagubatan. Kahit masakit ang binti sa aksidente, umaripas ng takbo si Paige,
at nakakita ng isang pabrika sa malayo at nagsisigaw ng saklolo. Narinig tuloy siya ng dalawa at nahuli at saka binuhat pabalik, tinalian at pinagsak sa lupa. Pagkatapos gusto ni Krug na matuto si Justin sa buhay kaya inutos niya na bembangin ang dalawang dalaga. Ayaw. Pinilit niya ito na sunggabin ng dudo ni Mary. Pero ayaw talaga ni Justin ng ganito. Hindi niya kaya. Ininsulto pa ni Paige si Krug na kaawa-awang tatay ka. Kaya hinugot ni Krug ang kutsilyo at sinaksak sa tiyan niya ng 2 beses. Kaya nagbubuntong hininga na si Paige. Walang nagawa si Mary sa pagkamatay ng kaibigan niya. Hindi pa tapos si Krug. Pinadapa niya si Mary sa lupa. Hinubaran at binimbang ang dalaga sa harap ng lahat. Karumal-dumal na pangyayari. Hinugot niya ang kwintas ni Mary na lihim na pinulot ni Justin at tinago. Pagkatapos parausan, pumulot siya ng bato, pinukol kay Krug at buong lakas na tumakas. Tumalon siya sa lawa at bilang swimmer, mabilis siyang nakalangoy at walang nagawa ang mga bugok. Nagpaputok si Krug ng ilang beses, tinamaan din si Mary sa likod. Nawalan siya ng malay at nagpalutang-lutang sa lawa. Saktong bumagyo kaya nagsialisa na sila. Walang matatakbuhan sa gitna ng kagubatan. Napilitan silang maghanap ng masisilungan at yun ay walang iba kundi ang bahay mismo ng kanyang pamilya. Nagulat ang mag-asawa nang may kumatok sa bahay sa gitna ng bagyo. Tumambad sa kanila ang grupo. Nagsinungaling si Krug at sinabing na-aksidente daw sila at kailangan nila ng tulong. Mabait silang kapitbahay kaya pinatuloy nila ang grupo. Bilang doktor, nilunasan pa ni John ang nabali sa ilong ni Francis. Nagtimpla ng mainit na kape si Emma at inalok pa ang guest house nila na matutulugan nila ngayong gabi. Gusto muna ni Justin na mag-CR at pagdaan niya sa kusina. Binalot ng kilabot ang mukha niya. Nakita niya ang picture ni Mary sa ref. Sila pala ang mga magulang ni Mary. Hindi siya makagalaw, nahilo at natumba. Hinagapan siya ni Emma pero nagtago siya sa CR para umiyak. Bago lumabas, iniwan niya ang kwintas ni Mary sa mesa para mapagtanto nila. Ang tumuloy na sila sa guest house para magpahinga. May masamang kutob si Emma na hindi niya mapaliwanag. Habang nag-uusap sila ni John, may biglang kumakatok ulit. Pero walang tao sa pintuan. Naghanap sila sa paligid. At doon nga nila nakita ang anak nila na halos patay na at may tama ng baril na nakahandusay sa labas. Agad nila siyang dinala sa loob para lunasan. Habang naghahanap ng gamot si Emma sa kusina, nakita niya ang kwintas sa mesa at nangilabot. Napagtanto niya agad na iniwan ito ni Justin. Ang mga taong natutulog sa kanilang guest house ang may kagagawa nito sa anak niya. Nilunasan ni John ang tama ng punlo sa likod niya at nakita nila ang mga tandang na bembang ang anak nila, hindi maipinta ang nararamdaman nila para sa anak. Hindi makahinga si Mary dahil napupuno na ng dugo ang baga niya. Maingat na binutas ni John ang tagiliran na para tumahgas ito. Pero kailangan nilang madala agad siya sa ospital. Kaso wala nga silang kotse, kaya gagamitin nila ang speedboat. Ang problema ay hindi pa mahanap ni John ang susi ng bangka. Naghanda na ng kutsilyo si Emma, sakali lang. Biglang pumasok si Francis kung may beer daw ba sila? Nagkunwari si Emma na walang nangyayari. Pasimpleng inalis ang picture ni Mary sa ref. Sinubukan niyang pigilan si Francis na makita si Mary. Pero nang dumaan siya sa kusina, nakita niya si Mary sa gulat. Nang sugurin niya si Emma, kutsilyo ang sumalubong sa kanya. Nagrambulan sila, binasag ang bote ng beer sa ulo niya. Nagrisbak pa si John at patuloy ang laban. Sumigaw si Francis sa bintana pero walang silbi. Binahali ulit ni John ang sugat na nilunasan niya kanina hanggang sa manghina si Francis. Nilunod siya sa lababo. Giniling ang mga daliri kaya nagsisigaw. Pangwakas ay binaon ang martilyo sa ulo. Patay. Hindi man sila mamamatay tao pero nabalot sila ng nararamdaman nila para sa anak. Kumuha sila ng armas at pumunta na sa guest house kung saan natutulog ang dalawa. Nandoon din si Justin na inalok sa kanila ang baril.
Dahan-dahang naglakad si John para kunin ito. Nagising si Sadie kaya binaril agad siya ni John. Gulat din sila. Tumalon si Krug palabas sa bintana. Hindi pa rin namamatay si Sadie. Legit na masamang damo at nagkulong pa sa banyo. Winasak ni John ang pinto. Panlaban ni Sadie ang bakal at inatake si John. Pero dumating na si Emma at tinapos ang laban. Wow, sharpshooter! Tumakbo naman si Krug papasok sa malaking bahay. Bago paharapin si Krug ay dinala muna nila si Mary sa bangka. Bumalik si John sa bahay at maingat na hinanap si Krug sa palibot. Sa pagsilip sa bintana, lumabas si Krug at inatake siya mula sa likod. Sanay makipaglaban ng kriminal siyempre, pero isang amang nagngangalit para sa anak ay hindi basta-bastang susuko. Dahil sa gulo, nakita na ni John ang susi ng speedboat. Pinalo niya si Krug ng mesa, kinuha ang susi sa katumakbo, kaso nasakal pa siya ni Krug. Inumpog ang ulo, ngayon napapasok sa eksena si Justin at binaril ang sariling ama. Yun nga lang wala ng bala. Nagulat si Krug na gusto na pala siyang burahin ang sariling anak. Sinumbat sa anak na minahal kita at inalagaan. Pero tatraidorin mo lang ako. Kaya tinuhog niya ang bakal sa sariling anak. Dumating si Emma at inumpog siya ng fire extinguisher at pinumbahan. Saktong nagising na si John at pinagtulungan siya hanggang sa mahampas ang ulo at makatulog. Sa wakas natapos din ang nakakatakot na gabi. Sa bukang liwayway ay naglayag na ang lahat sa speedboat ng ligtas. Pero anong nangyari kay Krug? Buhay pa rin yon. Bilang doktor, pinaralisa ni John ang katawan niya maliban sa ulo. Pagkatapos ay sinalang sa microwave oven. Lumayo si John at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Magiging okay ka rin." Umusok na siya at nagsisigaw sa kasumabog ang utak. Grabe, di ba? Isang pelikulang puno ng karahasan, galit, at paghihiganti ng magulang para sa anak. The Last House on the Left ay matapang, brutal, at hindi para sa lahat. Pero ito'y nagpapakita ng tunay na galit at pag-ibig ng isang magulang. Movie Kado rating 7.5/10. Like kung nagustuhan nyo ang mahabang recap na ito. Comment sa baba. Ano ang kaya mong gawin kung mangyari ito sa anak mo? Hanggang dito muna ang kwento. Kita-kits tayo sa susunod na Movie Kado. Watch less, no more. Subscribe at i-turn on ang bell. Salamat sa panonood.